Hello mga ka-YouTubers, long time no see. Tagal nating hindi nagkita, no? I think for the past 3 months bago uli ako gumawa ng reaction video. Kwentuhan ulit tayo. Marami tayong pag-uusapan ngayon, no, sa mga issue na ganap sa ating ating bayang mahal na Pilipinas. Isa na rito yung sa ABS-CBN at yung COVID-19 cases na talaga namang lumalaki na ang mga cases sa ating bansa na nakakabahala. Sige, simulan na natin. Yun nga, no, ang pinaka mainit na issue ngayon, yung kaso ng ABS-CBN. Yun, nagkaroon na nga ng desisyon yung Kongreso sa kapalaran ng ABS-CBN na tumagal, I think, ng mga humigit kumulang 10 o mahigit pang mga hearing bago nagkaroon sila ng konklusyon kung bibigyan ng prangkisa, ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Tinalakay ito sa Kongreso, nagkaroon ng mga katanungan at kasagutan ang dalawang panig at ng July 10 na nga, no, nagkaroon na ng pagpapasya ang Technical Working Group na nagkaroon ng botohan ng 70-11. 70 pabor na sa resolution na ginawa ng Technical Working Group na yun ay hindi bigyan ng prangkisa o bagong prangkisa ang ABS-CBN at 11 naman dun sa mga no na tumatanggi dun sa naging konklusyon ng Technical Working Group. May mga issue na ni-raise ang Kongreso kung bakit hindi nabigyan ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Hindi ko na siya isa-isahin, pero ang mga ito ay tungkol sa labor practices, foreign ownership, then sa tax avoidance scheme at yung sa mga iba pang violation na hindi ko na matandaan, pero yun yung mga nabanggit ko, yun yung mga strong points kung bakit hindi sila talaga nabigyan ng prangkisa, ng bagong prangkisa. Na nagkaroon naman ng democratic process, sinundan ng proseso na nakasaad sa ating konstitusyon na talaga namang sinunod ng ating mga kongreso ng magdalawang panig at nagkaroon sila ng desisyon at hindi nga nila binigyan ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Kung hihimayin natin ang mga pangyayari, ang tanging ugat ng hindi pagkaroon ng pag-abruba ng prangkisa ng ABS-CBN ay ang palagay ko yung yung sa management na rin, dahil yung Lopez management, yung ABS management, marami na silang siguro sa pagpapalakad ng kampanya, batid na nila na may mga violation sila, maraming taon ang nakalipas hindi nila inayos, so sayang, kung talagang interesado silang maayos ito, dapat kung may mga gusot or may mga alam nilang violation na pwedeng ibato ang Kongreso, dapat inayos na nila. Dapat hindi na nila hinintay yung hearing at doon nila ipapaliwanag yung mga scheme na ginawa nila na alam naman natin na hindi talaga makukumbins yung mga Congress para maniwala dun sa mga kadahilanan nila. Alam naman natin na lalo na yung sa tax. Saan ka naman nakakita ng tax na mas malaki pa pang binayad ng GMA kaysa sa binayad nila. So, yung GMA isang liit na kumpanya or malaki na rin kumpanya, pero kumpara sa ABS-CBN, mas malaki talagang ABS-CBN na mas malaki pa yung binayad, 1 bilyon kumpara sa kanila 100 million lang sa isang taon. So, doon makikita, doon pa lang malalaman mo na may mga violation talaga na naganap. Yun, yun, ituloy natin yung kwento, medyo maingay lang dun sa background kanina. So, tuloy natin yung kwento tungkol naman dun sa kaso ng Big Dipper. Yung Big Dipper kasi, kinarate ng ABS-CBN na isang kumpanya, affiliate company nila na magdi-digitize ng kanilang mga palabas para maipalabas ito sa
iba-ibang format. Kasi sa iba-ibang bansa may kanya-kanyang format yan. Yan yung company na kinarate nila na sinasabi nila na PESA registered. Yan yung isang company na nagdi-digitize ng kanilang mga content na halimbawa ipapalabas nila sa UAE. Siyempre pag sa UAE or sa Middle East country, ibang content doon. May kailangan may alisin kang mga mga scene doon na kailangan akma sa kultura ng isang bansa. Ganon din sa bansang Europa at sa iba pang bansa. So, dapat may mga caption, yun. Yun ang ginagawa ng Big Dipper bilang isang digitized company. Ngayon, itong Big Dipper, sinasabi nila, PESA registered. Kasi pag PESA registered, ang may pre-tax yan for the first 5 years. Then eventually, succeeding years, 5% na lang ang ikakaltas sa'yo ng tax. So, malaking bagay talaga sa isang malaking kumpanya kung gagamitin mo itong ganitong scheme dahil mababawasan ng ibabayad mong tax sa gobyerno. So, ganun nga ang ginawa ng ABS-CBN, no? Ang laki ng singil ng Big Dipper sa ABS-CBN para makapag-accumulate ng malaking revenue or profit ang ang Big Dipper, then eventually kakaltasan lang ng maliit na tax. So, instead na 30% na kakaltas sa kita ng ABS-CBN, naging 5% na lang ang ibabawas. Yun ang isang kadahilanan kung bakit mas mababa ang binayad na tax ng ABS-CBN kumpara sa GMA. At doon sa isang hearing mayroong ni-report may pinakitang scene doon or balita. Galing din sa report nila sa TV Petrol na ang nabayad nilang tax, kung di ako nagkakamali, mga 14 billion daw. Yan, na-report ni Congressman Barsaga. Na eventually nalaman natin na yung 14 million na pala yun ay yung mga tax na kasama sa mga binayad ng kanilang mga empleyado at mga iba pang tax na withholding tax, kaya ganun kalaki. Pero hindi talaga yun yung tax na dapat bayaran ng ABS-CBN. Yun ang isa sa mga violation na nadiskubre dun sa hearing na hindi yata or hindi na bigyan ng justification ng mga battery of lawyers ng ABS-CBN. Yan, nabanggit ko na nga sa inyo yung ilan sa mga violation ng ABS-CBN. Hindi ko na himay-himayin dahil mapapanood nyo naman to sa hearing sa YouTube. Panoorin nyo para maintindihan nyo yung mga detalye kung bakit nagkaroon ng ganong desisyon ang mga technical working group na talaga namang binusisi ng ating mga batikang congressman. Isa sa mga congressman na hinahangaan ko dun sa hearing ay si Congressman Dante Marcoleta, kasama na rin si Congressman Barsaga, si Congressman Remulla, si Kuyang, si Congressman Alvarado, si Congressman Defensor. Yan yung mga congressman na talaga naman nag-shine dun sa hearing dahil sa mabusisi at matatalinong pagtatanong sa mga staff or stakeholders ng ABS-CBN. Yun nga so nung nagkaroon na nga ng desisyon ng technical working group sa prangkisa ng ABS-CBN na turn out na hindi pabor sa bigyan sila ng prangkisa, nagkaroon na nga ng mga rally, series of rally na naganap sa Mother Ignacia na of course pinoprotesta nila yung naging desisyon ng Kongreso dahil nga hindi sila nagkaroon ng bagong prangkisa. Maraming nawalan ng trabaho, mga 11,000, kasama na siyempre doon yung mga contractual at mga project basis. Dahil sa lumalabas ang mga empleyado lang naman talaga ng ABS-CBN na masasabi nating mga regular ay umabot lamang ng 2,000 plus. So yun maraming rally na gaganap sa mga, I think mga 5 consecutive or 7 consecutive days na sila nag-rally na pinangungunahan siyempre ng mga empleyado at mga artista ng ABS-CBN. Ang pinaka malakas na boses sa panig ng mga artista siyempre si Angel Locsin, sa talaga naman namumuno sa pagbatikos sa naging desisyon ng kapalaran ng ABS-CBN.
Alam sa rally nagaganap ano, papor naman ako doon sa mga rallying nagaganap sa ABS-CBN, karapatan nila 'yon bilang isang Pilipino ang ipahayag ang kanilang freedom of expression, ang kanilang damdamin sa nangyari. Pero alam naman nating may COVID-19 na pandemic sa Pilipinas or sa buong mundo at marami ng cases na nangyayari or cases affected. So far ngayon, umaabot na yata ng 60K plus ang mga apektado. So, yun lang, no? So, mag-rally sila, no? Pero dapat practice nila yung social distancing. Dapat talagang religiously dahil hindi biro tong sakit na to. Talagang nakakamatay ito at nakakatakot isipin. Baka isa pa sila sa maging contributor ng cases dahil nga sa hindi nila maingat na pag-rally dahil pinalabas nilang video, dikit-dikit sila, no? So, talaga namang maaaring magkahawahan sila. Tapos, madala nila, pag-uwi nila ng bahay, madala nila yung sakit na ito sa kanilang pamilya. So, napakasakit isipin na pwede mangyari ito, di ba? So, dapat pangalagaan nila yung isa't isa. Dapat nagkakaroon sila ng social distancing, may mga mask. So, para hindi magkaroon ng pagkahawa-hawa ng sakit na ito sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Yun lamang po, no, yung aking point dun sa pag-rally nila. It's okay to have a rally but please observe social distancing. Hindi maganda na magkaroon pa ng maraming cases ngayong hirap na hirap ng ating mga frontliners sa pag-aaruga ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Sana maging rin sila sensitive din or maging sensitive din sa mga frontliners natin, sa mga nurses and doctors natin na maapektuhan kung marami pang mga COVID cases na mangyayari sa ating bansa. So, yun, no? So, sa mga nag-rally dyan, so, observe social distancing at bigyan natin ng konting pahalagahan natin ang ating kalusugan. Tama na tayo mayroong pinaglalaban pero dapat hindi rin natin ipagsawang lang bahala ang ating kalusugan, ano? So dahil hindi biro tong sakit na to, marami nang nasasawi. So we might as well take care of ourselves before giving our grievances. So priority is our health first, di ba? So kung wala na tayong good health, paano pa tayo makapag-rally? So yun lamang po ang aking ang reaksyon sa mga kaganapan dito sa mga issue na talaga namang bumabalot sa ating bansang mahal na bansang Pilipinas. Hanggang sa muli po na ating pagkikita, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aking reaction video. At kung may time kayo, no, paki-subscribe na rin sa aking YouTube channel, no, para naman lumaki ang ating maliit na channel. So hanggang sa muli, maraming salamat po sa pagtutok and God bless.